Alright mga karibin natin, welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, no? Grabe to, BP Sara di makapagpigil, no? Na high blood, harapang tinusta sa Ontiveros, nagpanic, bistado na. Yan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo mula po dito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitaan ng Bayan TV. Yan mga karibin natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, no? Ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at alamin ang balitang ito. Ito na po. Balitaan ng Bayan TV. Kasuhan sa Supreme Court. Puhunan sa impeachment. Nako, hindi maganda itong nangyayari na ito, mga kakotsero, na ginagawa ng mga dilawang pink CPP. Tayo natin yung balita. Supreme Court asked to rule on constitutionality of OVP confidential funds transfer. Ito yung grupo nila Barry Gutierrez at iba pang mga dilawang pink CPP. Iba dyan mga mga abogado. Yan. Kasama pa nga dyan si yung tinanggal sa yung tinanggal na taga DOF, Department of Finance. Kasama siya dyan, dalang sa picture. Okay, ito sabi. Lawyers and concerned citizens on Tuesday filed before the Supreme Court a motion for certiorari questioning the legality of transferring the contingency expense fund to the office of the Vice President. For certiorari daw. Kasi kapag kaya importante malaman yung dalawang which rule applies. Kasi kapag yung 65, if I'm not mistaken, I think it is 65. Tungkol yan sa grave abuse of discretion. So, may pang-aabuso ng discretion daw na naganap. Kung yon ang i-final nila. So, hindi nakasulat sa article kung anong rule lang ginamit. Pero, yun yung may motion for a petition for certiorari. Okay. So, itong sabi. Petitioners assailed the transfer of 125 million pesos from the Office of the President Contingency Fund to the OVP's confidential fund in 2022, which the Commission on Audit said was spent only for 11 days. Ipupush talaga nila yung 11 days, pero totoo 19 days yan. Well, regardless. Anyway, so sabi, petitioners include 1987 Constitution framer Christian Monsod. The return of the comeback, Barry Gutierrez, yung abogado ni Lenny. Tiago, former Comelec Commissioner Gus Lagman, and former Finance Undersecretary Shelo Magno. Yan. Si Shelo Magno, siya yung unceremoniously tinanggal sa Department of Finance. Kasi, imagine, nag-work ka for the government, tapos ikaw rin mismo yung unang-unang bumabati ko sa gobyerno. Anyway, ayun na nga. The petitioners argue that the transfer of funds from the national budget to the OVP can only be executed by the Legislative Department, neither by the OP nor the OVP. Kaya mga kutsero, hindi naman kasi dumaan yan sa GAA. Kasi di ba kailangan nga daw bago makapaglabas ng pondo, yung line item or yung mga items na ginagastusan, manggagaling doon sa General Appropriations Act. Hindi ka pwedeng lumampas doon sa hindi ka pwedeng lumayo sa General Appropriations Act. At kapag ginawa mo yun, mga kutsero, that is illegal. Illegal na po yun. Yan po ay paglabag na sa batas. That is the General Appropriations Act. Ang argumento nila, sinasabi nila, that is purely a legislative act. Hindi pwedeng mag-transfer from the contingent fund ng Pangulo, hindi na pwede mag-transfer ng contingent fund papunta sa pondo ng ibang ahensya. That purely legislative act cannot be dedicated to the executive department. Kailang gawin ng executive department ay sundan ang instruction ng batas. Yun yung General Appropriations Act. Yun yung kasi yung batas. Tapos the executive department has no discretion to create another budget item. The COA's 2022 report, the said fund cannot be found in the GAA. Wala kasi sa budget ng 2022. Okay, so paano magkakaroon ng confidential fund si VP Sara? Walang ganyan si Lenny Robredo. Yun ang argumento nila. So yan mga karibin natin, itong mga dilawan na mukhang gumagalaw na po,
itong mga dilawan, ha? Aba, kung ganyan ang gusto nilang mangyari, parang naiinggit lang po sila. Dito kay BP Sara, mga ka-review natin, no? Insecure po ba sila dito sa ating mahal na Vice Presidente, mga ka-review natin? Kasi, di ba, kinukumpara nila sa BP Sara, kay Leni Robredo. Bakit daw si Leni Robredo, mga ka-review natin, walang confidential fund? Nako. Di ba? So, insecure nga, mga ka-review natin, itong mga dilawan. Talagang gusto talaga nilang siraan, no? Pabagsakin po itong ating Vice Presidente. Gusto nila talagang siraan sa tao, no? Mga ka-review natin. Pero, marami pa rin ang naniniwala na, di ba? Kay BP Sara. Hindi naman namin ni-request yan nung Vice President si Leni Robredo. O di ba kasi in 2022 nga, hati yan eh. First 6 months, January to June, si Leni. July to December, si VP Sara. So, yun yung nagaganap dyan. Wala naman daw silang line item budget for confidential funds ng panahon ni Leni. Bakit ngayong December, at bakit itong audit ko audit, meron ng confidential fund? Argumento nila dyan. Kaya malamang sa malamang, yan, 2022 report nga daw, wala raw silang GAA. Walang what do you call this, confidential funds doon sa GAA. So, para sa mga nag-file ng petition na to, merong illegal na naganap. Furthermore, the petitioners argue that the confidential funds, specifically the OVPs, are not within the scope of the funding permitted by the contingent fund to the absence of any allocation. O sabi, hindi ka pwedeng magbigay ng pondo dyan kasi wala namang allocation. Yun. Wala naman daw kasi allocation. Wala daw kasing item for a confidential fund. So, hindi mo pwedeng, kumbaga, sa alkansya, wala ka namang alkansya. Kumbaga, let's say, kung nagbabudget ka every month. So, every month, mag-alkansya, envelope na lang. Kung every month may envelope ka sa lahat, tapos meron kang envelope sa lahat ng yan. Meron kang envelope pang kuryente, may envelope ka ng pangbahay, may pang kotse, o sasakyan, at mga iba pang panggastos, tuition, what have you. Kung wala ka nung envelope na yun, hindi mo pwedeng lagyan ng pondo. Yun yung sinasabi nila. Wala naman line item eh. Walang envelope sa GAA para sa confidential fund. So, paano siya nagkaroon ng confidential fund? Sabi nila, nalabag daw sa batas. We are concerned because we are talking about money, taxpayers' money. Pera natin ito. Hiling sa natin Parang sa West Philippine Sea. Atin ito. Pera natin ito. Nakakadiri talaga dalawang pink. Anyway, aside from wishing to rule the constitutionality of the said transfer, the petitioners also requested the High Court to order the return of the amount in question to the National Treasury. Ibigyan sila ng disallowance. Ayun. Pero si COA lang ang pwede mag-decide dyan Unless i-compel siya ng Supreme Court, diba? Bibigyan siya ng mandamus. In October 10, the House Committee on Appropriation realigned the confidential intelligence funds of 4 government agencies, including DepEd and OVP. Yan. So, hanggang doon lang yung binalita ni Philstar. Yan. So, yun yung argumento nila. Diba? Sinasabi nila, illegal yan. At actually, yun din ang sinabi ni Risa Ontiveros noon. Sabi niya, yung 125 million na yan, illegal yan. Hindi dapat nangyayari yan. She said the transfer of funds was illegal as former Vice President Leni Robredo did not have an allocation for confidential funds in 2022. Sinabi nila, yun din ang sinabi ni Risa Ontiveros noon. Nung unang pinagdidebatihan yan. Yan tungkol dyan sa pag-transfer ng 125 million na yan. Tapos, si Kimbo, dahil napagalitan ng kanilang partido, biglang bumaliktad. Anong sinabi? OVP spend confidential fund. O, nahihiya nga daw siya, sabi niya. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako noong mabasa ko ang mga balita na tila nag-aasos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nag-aasos sa loob ng 19 days kundi 11 days po, Madam Speaker. Dito nag-umpisa yung laglagan kay BP Sara. Kimbo nag-umpisa lahat yun. Ayan, kasi pinressure siya ng Liberal Party. Paano gusto nga parusahan niya yung ng Liberal Party, di ba? Pero sabi ng Liberal, tawag dito? May stern warning na lang yata, something like that. I forget what they did. It's something to that effect. Stern warning na lang ang binigay sa kanila. Pero syempre, so ito nga mga karibin natin, no? Ito nga yung, bakit ba pumuputok yung mga butchi ng mga ito, mga karibin natin, ng mga dilawan? Kung inulit naman pala ng COA, itong paggagastos ni BP Sara, anong problema nyo ko? May problema ba dun sa inulit ng COA, mga karibin natin? Ang problema nyo ba 11 days lang ginastos yung pera, mga karibin natin?
As long as, 'di ba? Legal namang ginamit mga ka-review natin. Ito opinion lang po ito ha. As long as illegal naman po ginamit yung pera, 'di ba? Bakit ka, 'di ba? Bakit mo at saka confidential pa. 'Di ba mga ka-review natin? Pero confidential siya. Pero inaudit pa rin mga ka-review natin, 'di ba? So, anong problema? Talagang ang point lang talaga dito ng mga dilawan mga ka-review natin, yung pinopoint nila, bakit daw di umano si dating Vice President Leni Robredo walang ganito, 'di ba? Ganun po yung lumalabas 'di ba? Hinahanapan lang nila si Leni Robredo, hinahanap lang nila kung saan napunta. Kung mayroon palang ganito, bakit wala yung amo nila mga ka-review natin, 'di ba? Parang ganun po yung lumalabas Bakit may ganitong drama? We have to ask this question. Is this limited lang kay VP Sara? No, it's not. No, it's not. Actually, meron pa nga, meron nga isang nag-comment sa, tinag ako dun sa comment Sabi, ang kurap-kurap daw ni VP Sara. Na, isa sa mga Ensemada vlogger. Ang kurap-kurap daw ni VP Sara kasi nahulihan daw siya ng illegal transfer ng confidential funds. Mga kotsero, Bongbong Marcos vlogger to yung nagsasabi. Ang sobrang, corrupt daw ni Sara. Kasi, nahulihan daw ng 125 million na illegal transfer. Tapos, ginastos in 11 days. Hindi alam ng tangang vlogger. Ito. Saan ang galing yung pondo? Sa Office of the President. Ulitin ko. Saan ang galing yung pondo? Ang pondo ay nanggaling sa contingency funds ng Office of the President. Diba? Walang contingency fund na naitatransfer sa kahit anong ahensya nang walang approval ng presidente. So, kung sa tingin nyo, kung sino man ang naikilig doon sa Ensemada vlogger na yan, kung sa tingin nyo, itong pag-atake na to ay itong pag-atake sa confidential funds ay eksklusibo lamang kay VP Sara, nagkakamali kayong lahat. Ultimate target here is not VP Sara. Ang target talaga dito, si Presidente Bongbong Marcos. Siya talaga ang target dito. So, nakakatawa lang talaga na merong BBM vlogger na nagkukuda tungkol dito sa illegality. Illegal daw yung pag-transfer. Di para na rin niyang sinabi na may ginawang illegal si Presidente Bongbong Marcos. Alam nyo mga kotsero, ito po ang mangyayari dyan. Bakit ko po kanina sinabi na puhunan ito for impeachment? Ganito po kasi yan. Nag-file ng petition sa Supreme Court. Rule 65. Petition for certiorari. Ngayon, kadalasan po, ang petition for certiorari is about grave abuse of discretion or pang-aabuso sa iyong otoridad. Grave abuse of discretion. Assuming, let's speculate. Speculate tayo. Assuming, manalo itong mga to. Sila Barry Gutierrez, si Shelo Magno, yung dalawang lagman, yung dalawang Monsod, kasi pati yata yung abogadong anak ni Monsod kasama Katrina Monsod yata, something. Kasama rin dyan. Assuming manalo. Ano ngayon ang lalabas sa decision? Ang lalabas sa decision ay mayroong pagkakamali ang Executive Department. Dahil may pagkakamali ang Executive Department at may ginawa silang unconstitutional o labag sa saligang batas, magkakaroon na sila ng probable cause for impeachment. Hindi lang ng isa, ngunit dalawa. Hitting two birds with one stone. So, yun pala mga ka-review natin, no? Yun pala yung target nitong mga dilawan na ito, no? Kasi nga po, bakit, 'di ba, kung illegal po yung pondo, sabi nga ni Coach Jarrett mga ka-review natin, kung illegal po ito, no? Hindi po si VP Sara ang may kasalanan nito mga ka-review natin kung illegal transfer. Kasi sino po ba yung transfer, 'di ba? Office of the President mga ka-review natin, 'di ba? Transfer doon sa OBP mga ka-review. So, tayo, hindi naman tayo marunong na tao, mga ka-review natin. Pero nakakaintindi rin naman tayo sa mga pinagsasabi ni Coach Jarrett, di ba mga ka-review natin. So, tama po. Babalik po sa presidente yung mga akusasyon na binabato kay VP Sara. Di ba?
Kasi doon naman ang galing eh. Kung yung illegality daw ng transfer ng pondo, yung pag-uusapan, di ba? Oh, babalik dun sa presidente. Yun pala yung ano nila para ma-impeach po, no? Yung di umano, sabi ni Coach Jarrett, mga karibin natin, para ma-impeach, no? Si presidente at grabe naman kayo. Talagang ano kayo, record holder kayo pag nagawa nyo yan na ma-impeach niyo yung presidente at vice-presidente ng sabay, di ba? May nangyari na bang ganyan mga karibin natin? Na-impeach po yung presidente at saka vice-presidente ng sabay? Wala pa po akong naririnig no mga karibin natin. Pero kayo, baka meron pa kayong alam na presidente. Then mga karibin natin, yan ang plano, masamang plano ng mga dilawan. Listado na. Ano ba po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, no? At yan mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Mga karibin natin, huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po. Subscribe na po kayo kay Balitaan ng Bayan TV. Yan mga karibin natin, no?